Isang malakas na kalabog na sinundan ng marahang pagyanig ng sahig, ang biglang pumunit sa sagradong katahimikan ng classroom ni Lika di Makulangan. Para siyang ginising mula sa isang malalim na panaginip. Ilang piraso ng alikabok at pinong pintura ang nalaglag mula sa kisam, sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Napahinto ang lahat. Ang kaninang mga matang nakatutok sa kanya, mga matang puno ng awa at pagkaunawa para kay Sisa, ay biglang napalitan ng gulat at pagkalito. Nawasak ang sandali. "Ma'am, lindol po ba?" tanong ng isang estudyante mula sa likuran, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Lika, pinipigilan ang inis na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. "Hindi, mga anak. Galing lang iyan sa construction sa tabi," sabi niya, sinisikap na gawing normal at kalmado ang kanyang boses. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo na ang kanyang dugo. Ito na naman. Ilang linggo na niyang tinitiis ang walang tigil na ingay mula sa itinatayong gusali sa katabing lot ng Santa Marcela National High School. Ang tunog ng martilyo, ang dagundong ng mga makina, at ngayon, ang pambubulabog na tila bagigibain na ang kanilang eskwelahan. Kanina lang, nasa kalagitnaan siya ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang leksyon tungkol sa Noli Me Tangere. Inilalarawan niya ang trahedya ni Sisa, ang kanyang paghahanap sa nawawalang mga anak na sina Crispin at Basilio. Naramdaman niya ang koneksyon. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga estudyante ang pagkaantig. Iyon ang mga sandaling ipinagpapasalamat niya kung bakit siya naging isang guro, ang kakayahang buksan ang isip at puso ng mga kabataan sa pamamagitan ng panitikan. At sa isang iglap, winasak iyon ng ingay mula sa labas. "Okay, class, balik tayo," sabi niya, pilit na ngumingiti. Gaya ng sabi ko, ang pagkasira ng isip ni Sisa ay simbolo ng T. Isang nakabibinging tunog ng dekuryenteng lagari ang pumailan lang, mas malakas pa kaysa kanina. Napapikit ng mariin si Lika. Naramdaman niya ang panginginig ng isang ugat sa kanyang sentido. Ang mga estudyante niya ay nagsimula ng magbulungan. Ang iba'y nagtakip ng tainga. Ang mahika ng panitikan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng karahasan ng ingay. "Ma'am, hindi po namin kayo marinig," sigaw ng isa. "Ang sakit sa tainga, ma'am." Napabuga ng hangin si Lika. Tapos na. Sumusuko na siya. Hindi niya kayang talunin ang ingay. Ang pasensya niya, na kasing haba ng EDSA tuwing rush hour, ay bigla na lang naubos. Ang dignidad niya bilang isang guro, ang respeto na hinihingi niya para sa kanyang klase, ay tila binabastos at niyuyurakan. "Sige, basahin na lang ninyo ng tahimik ang susunod na kabanata," utos niya, hindi na maitago ang pait sa kanyang boses. Kinuha niya ang kanyang libro at padabog na inilapag sa mesa. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang kanyang mga estudyante na hindi na makapag-focus. Nagkukulitan na ang iba. Ang atensyon nila ay naagaw na. Isang malalim na kabiguan ang kanyang naramdaman. Hindi ito tungkol sa simpleng ingay lang. Ito ay tungkol sa kawalan ng respeto. Sa kawalan ng pakialam sa isang institusyon ng pag-aaral. "Tama na. Sobra na. Michelle, pakibantayan muna ang klase. May kakausapin lang ako," sabi niya sa class president. Hindi na siya nag-abalang ayusin ang sarili. Dire-diretso siyang lumabas ng classroom, ang bawat hakbang ay puno ng nag-aalab na determinasyon. Tinahak niya ang daan palabas ng gate ng eskwelahan, patungo sa pinagmumulan ng lahat ng kanyang inis. Ang entrance ng construction site ay isang maliit na siwang lang sa yero na bakod. Walang babala, walang paumanhin. Pumasok siya. Agad siyang sinalubong ng amoy ng semento at basang lupa. Ang kaninang malinis at plansado niyang bestida ay agad na tinilamsikan ng putik nang dumaan ang isang trabahador na may tulak-tulak na kariton. Napangiwi siya, ngunit hindi iyon nakabawas sa kanyang galit. Sa halip, lalo pa itong nagpaalab. "Excuse me," sigaw niya, sinusubukang higitan ang ingay ng isang malaking makina. "Sino ang namamahala dito? Sino ang engineer?" Ilang trabahador ang napatingin sa kanya, mga tinging nagtataka. Isang babaeng nakasuot ng puting hard hat at may hawak na blueprint ang lumapit. "Yes, ma'am." "Ano po ang maitutulong ko?" tanong nito. "Nasaan ang engineer ninyo? Kailangan ko siyang makausap." Ngayon din, giit ni Lika, ang boses ay matigas at hindi nagpapatinag.
Ah, si Sir Ramon po. Nandoon po siya sa may bandang likod, sinusuri ang pundasyon. Ako po si Sandra, ang project assistant niya. Baka po pwede sa akin na lang. Hindi. Siya ang kailangan ko, putol ni Lika. Pakisabi, may reklamo ang guro mula sa katabing eskwelahan. Nakita ni Lika ang pag-aalinlangan sa mukha ni Sandra, ngunit tumango na rin ito at umalis. Ilang sandali pa, isang mataas na lalaki ang papalapit. Suot nito ang isang asul na hard hat, at ang kanyang polo shirt na kulay abo ay may mga bahid na ng pawis at alikabok. Nakakunot ang noo nito habang papalapit, tila na istorbo sa isang napakahalagang gawain. Ito na siguro ang hari ng ingay. Ang walang pakundangang inhinyero. Ako si Engineer Ramon de Villa, sabi ng lalaki, ang boses ay baritono at direkta. Ano ang problema, ma'am? Hinarap siya ni Lika, taas noo. Problema? Ang problema, sir, ay sinisira ninyo ang pag-aaral ng mga bata. Ang problema ay wala kayong kahit katiting na konsiderasyon. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Ramon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na sa pakiramdam ni Lika ay mapanghusga. Ma'am, nagtatrabaho lang kami. May permit kami para gawin ito. At ang permit ba ninyo ay may kasamang lisensya para mambulabog? Nasa kalagitnaan ako ng klase, engineer. Isang napakahalagang leksyon. At winasak ninyo iyon na parang wala lang. Alam mo ba ang epekto ng ingay ninyo sa konsentrasyon ng mga estudyante? Ma'am, construction site po ito. Natural lang na maingay, sagot ni Ramon, kalmado pa rin na lalong ikinainis ni Lika. Ang kalmadong iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang galit. Natural. Ang natural ay ang pagkakaroon ng respeto sa kapwa. Lalo na sa isang lugar kung saan hinuhubog ang kinabukasan ng bayan. O baka naman sa tingin ninyo, mas importante ang gusali ninyo kaysa sa edukasyon ng daan-daang bata. Sa wakas, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito. Makinig ka, ma'am. May hinahabol kaming deadline. Bawat araw na pagkaantala ay may katumbas na malaking halaga. Ginagawa namin ang lahat para maging maingat, pero hindi namin pwedeng itigil ang trabaho dahil lang nagkaklase ka. Hindi ko sinabing itigil. Ang sinasabi ko, magkaroon kayo ng kaunting delikadesa. Baka pwedeng ischedule ninyo ang pinakamaingay na trabaho sa oras na wala ng klase. Ganoon ba kahirap intindihin iyon? Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ganoon kasimple ang pagpapatakbo ng isang proyekto. At ikaw naman, hindi mo alam ang halaga ng isang tahimik na silid-aralan, ganti ni Lika. Sige, ipagpatuloy ninyo ang pagwasak sa mundo namin. Pero tandaan mo ito, Engineer de Villa. Hindi ako titigil hanggat hindi ninyo kami binibigyan ng respetong nararapat sa amin. Tumalikod si Lika, nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Hindi man niya nakuha ang gusto niya, nailabas naman niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Habang naglalakad siya pabalik, narinig niya ang boses nito. Ma'am! Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Ramon doon, nakatingin sa kanya. Sa isang saglit, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakita ni Lika ang pagod sa mga mata nito. Ngunit mabilis iyong nawala. Ano na naman, mataray niyang tanong. Nalaglag mo, sabi nito, itinuturo ang sahig. Tumingin si Lika sa ibaba at nakita ang panyo niyang may bordang isi, siguro ay nahulog ito sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo. Bago pa man siya makakilos, yumuko na si Ramon, pinulot ito, at bahagyang ipinagpag ang alikabok bago iniabot sa kanya. Nagtama ang kanilang mga kamay nang abutin niya ito. Naramdaman niya ang kalyo sa palad nito, isang init na kakaiba. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat, pabulong niyang sabi, at mabilis na tumalikod, ayaw nang magtagal pa roon. Pagbalik niya sa faculty room, pagod na pagod siyang napaupo. Ang enerhiya mula sa galit ay napalitan ng pagod. Maya-maya, pumasok ang kanilang prinsipal, si Rex Santos. Lika, iha, andyan ka pala. May maganda akong balita, nakangiti nitong sabi. Ano po iyon, ma'am? Walang gana niyang tanong. Yung engineer sa tabi, si Engineer de Villa, kinausap ako kanina. Nag-alok siyang isponsor ang pagsasaayos ng ating library. Papalitan daw nila ang mga nasirang bintana at aayusin ang bubong. Libre lahat.
Natigilan si Lika. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Ramon? At, dagdag pa ni A. Santos, lalong lumapad ang ngiti, nangako siyang dadalo sa ating meeting sa Sabado para formal na iharap ang kanyang proposal sa mga magulang. Hindi ba't napakabait niya? Napatitig si Lika sa kawalan. Ang lalaking kasasagutan lang niya, ang lalaking sa tingin niya ay walang pakialam, ay magiging bayani ng eskwelahan. At sa Sabado, sa harap ng mga magulang at kapwa-guro, kailangan niya itong harapin muli. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang benefactor. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Mukhang ang ingay na dulot ng engineer ay simula pa lang ng kanyang sakit ng ulo. Nakatayo si Ramon de Villa sa gitna ng magulong construction site, hawak pa rin sa isip ang imahe ng babaeng maalab na tumalikod sa kanya. Naramdaman niya ang magaspang na tela ng panyong may bordang isi sa kanyang mga daliri bago niya ito ibinalik. Lika di makulangan. Kahit ang pangalan ay tila may angking tapang. Napabuga siya ng hangin, hindi dahil sa inis, kundi sa isang damdaming hindi niya lubos na mapangalanan. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang makipag-usap sa mga subkontraktor na mahirap kausap, sa mga kliyenteng maraming reklamo, at sa mga opisyal ng gobyerno. Pero iba ang guro na iyon. May apoy sa mga mata niya, isang determinasyon na hindi lang basta galit, kundi nanggagaling sa isang malalim na paniniwala. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ay humanga sa kanya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Sandra, na ngayon ay nasa tabi na niya. Tumango lang si Ramon at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang pansamantalang opisina, isang air-conditioned na container van na may malaking bintanang salamin na nakaharap sa eskwelahan. Ayusin mo ang schedule para sa delivery ng mga bakal bukas. At tawagan mo si Imrex Santos, ang principal ng Santa Marcela High. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Tungkol po saan, sir? Tungkol sa library nila, sagot ni Ramon, hindi na nagpaliwanag pa. Pagpasok sa kanyang opisina, agad niyang naramdaman ang lamig mula sa aircon, isang malaking kaibahan sa nakapapasong init sa labas. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang ingay sa labas, ang ingay na kanyang nilikha, ay tila mas lalong lumakas. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito narinig bilang tunog ng progreso, kundi bilang isang pambubulabog, gaya ng sinabi ng guro. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Mula roon, kitang-kita niya ang isang bahagi ng paaralan. At doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya si Lika na kinakausap ang ilang estudyante. Wala na ang galit sa mukha nito. Ang naroon ay isang ngiti, isang malumanay na ekspresyon habang nakikinig ito sa kwento ng isang batang babae. Ang paraan ng pagtango niya, ang marahang pagtapik niya sa balikat ng estudyante, mayroon itong angking pag-aalaga na hindi niya nakita kanina. Napanood niya kung paano ito tumawa sa isang biro, kung paanong ang buong mukha nito ay nagliwanag. Isang bagay ang kumirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga blueprint at construction plan. May mga panahong ganyan din kasigla ang kanyang mundo, puno ng tawa at liwanag. Ngunit matagal na iyon. Bigla siyang tumalikod mula sa bintana, tila ba napapaso sa tanawing iyon. Kinuha niya ang isang blueprint mula sa mesa at pilit na itinuon ang atensyon sa mga linya at numero. Dito siya magaling. Sa mundo ng semento at bakal, walang lugar ang emosyon. Ang lahat ay sinusukat, kinakalkula. Ligtas. Kumatok si Sandra bago pumasok, may dalang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa ni Ramon. Ang bango ng kape ay tila isang pansamantalang ginhawa sa mabigat na hangin sa loob ng opisina. Sir, mukhang kailangan niyo pong magpahinga. Huwag niyo pong masyadong dibdibin ang lahat, marahan niyang sabi. Ang mga mata ni Sandra ay laging tila may pag-aalala, laging tila naunawaan ang lahat kahit walang sinasabi. Salamat, Sandra. Trabaho lang to, maikli niyang sagot, hindi inaalis ang tingin sa papel na nasa harapan niya. Ngunit alam niyang hindi lang iyon tungkol sa trabaho. Ang pag-aalok niyang ayusin ang library ay hindi lang para patahimikin ang isang nagrereklamong guro. Ito ay isang uri ng pagbabayad puri. Hindi para sa eskwelahan, kundi para sa sarili niya. Isang maliit na paraan para makabawi sa bigat na pasan-pasan niya araw-araw. Dumating ang Sabado.
Ang init sa loob ng covered court ng Santa Marcela National High School ay mas matindi kaysa sa sikat ng araw sa construction site. Napapaligiran siya ng mga magulang at guro, lahat ay nag-uusap at nagtatawanan. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa lugar na iyon. Ang mundo niya ay mundo ng ingay ng makina, hindi ng mga ganitong pagtitipon. Nang tawagin ang pangalan niya, tumayo siya at lumakad papunta sa entablado. Tahimik ang lahat habang hawak niya ang mikropono. Nakita niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na mukha. At natagpuan niya ito. Nakatayo si Lika sa isang sulok, kasama ang ibang mga guro. Nakakrus ang mga braso nito sa dibdib, ang ekspresyon ay seryoso at mapanuri. Hindi ito nakangiti tulad ng iba. Naghihintay ito. Hinuhusgahan siya. Huminga ng malalim si Ramon. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabila ng ingay ng mga electric fan. Ako po si Engineer Ramon de Villa. Una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin para sa anumang abala na naidulot ng aming proyekto sa inyong mga anak at sa mga guro dito. Isang mahinang bulungan ng pagtataka ang maririnig. Naiintindihan ko po na ang edukasyon ay isang tahimik na gawain at kami po, sa kasamaang palad, ay nasa isang maingay na industriya. Bilang tanda ng aming pakikiisa at paghingi ng pasensya, nais ko pong formal na ialok ang tulong ng aming kumpanya para sa pagsasaayos ng inyong library. Mas lumakas ang bulungan, ngayon ay maihalong paghanga. Direkta niyang tiningnan si Lika. Naniniwala po ako, tulad ni Maam Lika di Makulangan, na ang kinabukasan ng bayan ay hinuhubog sa loob ng silid-aralan. At nararapat lamang na bigyan natin sila ng isang lugar na ligtas at kaaya-aya para matuto. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong court. Ngumiti ang mga magulang. Tumango ang prinsipal. Ngunit si Lika, na natili itong hindi gumagalaw, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkalito. Matapos ang kanyang maikling talumpati at ang masigabong pagtanggap ng mga magulang, bumaba si Ramon sa entablado. Dahan-dahang nagsyalisan ang mga tao. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Lika, na abala na sa pakikipag-usap sa isang magulang. Hinintay niya itong matapos. Nang sa wakas ay mag-isa na lang ito, lumapit siya. Tila naramdaman ni Lika ang kanyang presensya at lumingon ito. Nawala ang ngiti sa mga labi nito nang makita siya. Engineer, bati nito, formal at malamig. Mon! Tawagin mo na lang akong Mon, sabi niya. At gusto ko lang ulit humingi ng pasensya. Tinitigan siya ni Lika, sinusubukan basahin ang kanyang intensyon. Hindi mo kailangang gawin iyon. Ang pagsasaayos ng library. Kailangan, sagot niya. Lumapit siya ng isang hakbang. Pasensya na sa abala, Maam Lika. Sana ay makabawi ako. Sa pagkakataong iyon, hindi niya itinago ang bigat sa kanyang mga mata. Hinayaan niyang makita nito ang katotohanang hindi niya kayang sabihin, ang pagod, ang pagsisisi, ang isang lungkot na hindi para sa kanya, kundi para sa isang bagay na matagal nang nawala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lika. Ang depensa nito ay bahagyang bumagsak. Ang pagiging mataray ay napalitan ng pagkalito. Ang mga mata nitong puno ng apoy kanina ay ngayon, sa isang saglit, ay nagpakita ng bakas ng pag-usisa. Isang tanong ang nabuo sa mga mata nito, isang tanong na hindi pa nito kayang bigkasin. At sa katahimikan sa pagitan nila, alam ni Ramon na ang ingay na namagitan sa kanila noong una ay simula pa lamang ng isang mas komplikadong katahimikan. Lumipas ang mga araw, at isang kakaibang uri ng kapayapaan ang namayani sa pagitan ng Santa Marcela National High School at ng construction site sa tabi nito. Ang mga pinakamaingay na gawain ay tila milagrong nailipat sa mga oras na tapos na ang klase. Paminsan-minsan, nakikita ni Lika Simon mula sa bintana ng faculty room, seryosong nakikipag-usap sa kanyang mga trabahador. Ngunit ngayon, kapag nagtatama ang kanilang mga mata, hindi na iritasyon ang nakikita niya, kundi isang maikling pagtango, isang tahimik na pagkilala. Ang formal at malamig na i-engineer ay naging disermon, at ang pag-uusap nila ay hindi na umiikot sa reklamo, kundi sa mga plano para sa library. Ang galit na namuo sa puso ni Lika ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang pag-usisa na hindi niya maipaliwanag. Sino nga ba talaga si Ramon de Villa sa likod ng kanyang seryosong mukha at mga matang may itinatagong lungkot?
Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa kanyang mesa, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Sinundan ito ng biglaang pagbuhos ng ulan, hindi isang ambon, kundi isang marahas na bagyo na tila ibinubuhos ang lahat ng galit ng langit. Ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng bintana, at ang kalangitan ay naging kulay abo. Biglang bumukas ang pinto ng faculty room at isang utility staff ang pumasok, basang-basa at humihingal. Ma'am Lika. Yung pader po sa lumang science building. May malaking bitak. Natigilan si Lika. Ang lumang science building ay isa sa mga pinakamatagal na istruktura sa paaralan at matagal na itong may issue. Tumakbo siya palabas, sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Pagdating niya sa gusali, nakita niya ang kinatatakutan niya. Isang mahaba at nakakakilabot na bitak ang gumagapang mula sa sahig pataas sa pader. Anumang oras, tila bibigay ito. Ilayo ninyo ang mga bata. Huwag kayong lalapit dyan, sigaw niya sa ilang estudyanteng nakikiusyoso. Takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang gagawin. Sino ang tatawagan niya? Ang maintenance? Ang barangay? Sa lakas ng ulan, baka bukas pa sila makarating. Habang nakatayo siyang tulala, basang-basa sa ulan at nanginginig sa pinaghalong lamig at kaba, isang grupo ng mga lalaking nakadilaw na kapote ang mabilis na pumasok sa gate ng eskwelahan. Sa unahan nila, walang payong at tanging hard hat lang ang proteksyon ay Simon. Lika, tawag niya, ang boses ay malakas at puno ng otoridad. I clear ang area. Kami na ang bahala dito. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa maulang langit. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Mabilis silang kumilos, naglalatag ng mga lona, naglalagay ng mga suportang kahoy. Simon mismo ang nanguna, sinusuri ang bitak, nagbibigay ng mga instruksyon na may diin at katiyakan. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang sentro ng kalmadong lakas. Nakatayo lang si Lika sa isang sulok, pinapanood ang lahat, basang-basa pa rin. Ang guro na laging may kontrol sa lahat ay biglang naging isang walang magawang manonood. At sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi isang aroganteng inhinyero, kundi isang taong handang sumuong sa panganib para tumulong. Isang leader. Isang tagapagtanggol. Nagpatuloy ang kanilang trabaho hanggang sa paglubog ng araw. Humina na ang ulan, ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Alam ni Lika na hindi pa sila kumakain. Nagmamadali siyang pumunta sa kantin, ipinagluto sila ng mainit na kape at bumili ng tinapay. Dala-dala ang isang tray, maingat siyang lumapit sa kanila. Naabutan niyang nakaupo si Mon sa isang silyang plastik, pinupunasan ang mukha ng isang maliit na tuwalya. Ang kanyang damit ay basa at may mga mansa ng putik. Mukha siyang pagod na pagod. Mon, mahina niyang tawag. Lumingon ito, at sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Lika. Akala ko umuwi ka na. Hindi. Hindi ko kayo pwedeng iwan, sagot niya. Inabot niya rito ang isang tasa ng kape. Pasensya na, ito lang ang kaya kong ihanda. Sobra-sobra na to, salamat. Tinanggap nito ang kape, at ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit sa init ng tasa. Isang kuryente ang muling gumapang sa kanyang braso, ngunit ngayon, hindi na ito nakakagulat. Umupo siya sa silyang katabi nito. Sa gitna ng katahimikan, na tanging tunog lang ng mga patak ng ulan ang maririnig, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa construction, hindi tungkol sa mga reklamo. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga estudyante. Nagkwento ito tungkol sa hirap at sarap ng pagiging isang inhinyero. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga lumang pelikulang Pilipino. Nalaman nitong pangarap pala niyang magsulat ng sarili niyang libro. Sa bawat salita, sa bawat tawa, nararamdaman ni Lika na ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, tulad ng pader na kanilang inaayos. Nakita niya ang isang Mon na simple, may puso, at nakakatawa pala kapag hindi nakakunot ang noo. Bakit mo ginagawa to, Mon? Tanong niya sa wakas, ang boses ay halos pabulong. Ang pag-aayos ng library, itong pagtulong ngayon hindi mo naman kailangang gawin. Tumingin ito sa malayo, sa madilim na kalangitan. Siguro para makabawi, sagot nito, ang boses ay bahagyang bumigat. May mga bagay sa buhay na kapag nasira, hindi na kayang ayusin. Pero habang may pagkakataon pang mag-ayos ng iba, kailangan mong subukan.
Isang hiwaga ang bumalot sa mga salitang iyon, isang sakit na naramdaman ni Lika kahit hindi niya naiintindihan. Nang matapos ang trabaho at ligtas na ang pader, hating gabi na. Nagpaalam na ang mga trabahador. Naiwan silang dalawa ni Mon sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas ng gate. Salamat ulit, Mon. Utang na loob ko sa'yo ang araw na to, sinserong sabi ni Lika. Ngumiti si Mon. Walang anuman. Pero may isang paraan para makabawi ka. Ano iyon? Samahan mo akong mag-dinner bukas. Bilang selebrasyon dahil hindi gumuho ang science building, sabi nito, ay halong kaba at pag-asa sa kanyang boses. Natigilan si Lika. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Isang dinner. Isang date. Ang lalaking kinaiinisan niya noon ay inaaya siyang lumabas ngayon. At ang nakakagulat, ang tanging sagot na nabubuo sa kanyang isip ay Sige, sagot niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Tumango si Mon, tila nakahinga ng maluwag. CJ. Bukas. Tumalikod na si Lika para maglakad pa uwi, ang puso ay magaan at puno ng isang bagong pag-asa. Ngunit bago siya makalayo, napalingon siya at sa di kalayuan, sa ilalim ng isa pang poste ng ilaw, natanaw niya ang isang pamilyar na anino. Si Sandra. Nakatayo ito roon tahimik na nanonood. Nang magtama ang kanilang tingin, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Isang bahagyang kaba ang naramdaman ni Lika. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Guni-guni lang siguro. Pagod lang siya. Ang mahalaga ay ang bukas, ang dinner nila ni Mon. At iyon lang ang gusto niyang isipin. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Lika. Ang dinner na iyon ay nasundan pa ng marami pang iba. Naging pamilyar na tanawin na sa mga guro at estudyante ang paghihintay ni Mon sa labas ng gate tuwing uwian, dala-dala ang isang ngiti na para lamang kay Lika. Ang dating maingay na construction site ay naging simbolo na ngayon ng isang namumuong pag-ibig. Natuklasan ni Lika ang isang Mon na malayo sa inaakala niya. Ito ay maalaga, magalang, at may isang klase ng katatagan na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Sa piling nito, ang kanyang mga pader ay tuluyang gumuho. Hinayaan niyang pumasok ito sa kanyang mundo, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Isang Biyernes ng hapon, nagpasya si Lika na sorpresahin si Mon. Nagluto siya ng paborito nitong adobo at inilagay sa isang lunchbox. Alam niyang abala ito at madalas ay nakakalimutang kumain sa tamang oras. Dala ang isang ngiti, tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa container van na nagsisilbing opisina nito. Pagdating niya roon, si Sandra ang sumalubong sa kanya. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng dati. Ma'am Lika. Napadalaw po kayo. Nako, wala po si Sir Mon, may pinuntahan lang saglit sa munisipyo, sabi nito. Ah, ganoon ba? Sayang naman. Dinalhan ko pa naman siya ng tanghalian, sabi ni Lika, bahagyang nadismaya. Nako, ang sweet niyo naman po, sabi ni Sandra, tila kinikilig. Iwan niyo na lang po dyan sa mesa, ma'am. Pakiinit na lang po natin mamaya sa microwave. Ay teka, bigla nitong sabi, tila may naalala. Ma'am Lika, baka pwedeng pakitago na lang po itong wallet ni Sir. Naiwan niya po ata sa sobrang pagmamadali. Baka mawala pa. Itinuro ni Sandra ang isang lumang leather na wallet na nakapatong sa ibabaw ng mga blueprint. Mukhang luma na ito, may mga gasgas na tanda ng maraming taon ng paggamit. Ah, sige, ako na ang magtatago, sabi ni Lika, kinuha ang wallet. Mabigat ito. Salamat po, ma'am. Nako, maupo po muna kayo, ikukuha ko lang po kayo ng juice, alok ni Sandra bago mabilis na lumabas ng opisina. Naiwan si Lika na mag-isa. Hawak niya ang wallet ni Mon. Tinitigan niya ito. Ito ang wallet na madalas niyang nakikitang inilalabas nito kapag nagbabayad sila sa restaurant. Isang pribadong bagay. Isang piraso ng buhay nito na hindi pa niya nakikita ang laman. Isang kuryosidad na hindi niya mapigilan ang gumapang sa kanya. Hindi naman siguro masama kung sisilipin niya lang, hindi ba? Ngumiti siya sa sarili. Para siyang isang teenager na kinikilig. Ano kaya ang laman nito? Dahan-dahan niyang binuksan ang wallet. May ilang bill, mga resibo, at ang driver's license nito. Ngumiti siya nang makita ang litrato ni Mon doon, mas bata, mas seryoso.
Pero habang binubuklat niya ang mga card slot, may isang nakatagong bulsa sa likod. At mula roon, bahagyang nakausli ang gilid ng isang litrato. Hinilan niya ito. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Ang nasa litrato ay Simon. Mas bata, nakangiti ng malapad, at sa tabi niya ay isang babaeng napakaganda, may mahabang buhok at mga matang kumikinang. Nakaakbay si Mon sa babae, at ang babae ay nakasandal sa kanya, kapwa sila masayang masaya. At sa kanilang mga daliri, malinaw na nakasuot ang magkaparehong singsing sa kasal. Paulit-ulit na tinitigan ni Lika ang litrato. Bawat detalye ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang paraan ng pag-akbay ni Mon. Ang ngiti sa mga labi nito, isang ngiti na hindi pa niya nakikita kailanman. Ito ay hindi isang litrato ng isang dating kasintahan. Ito ay litrato ng isang asawa. Isang asawa. May asawa si Mon. Ang salita ay umalingaw sa kanyang isip, winawasak ang lahat ng masasayang alaala na kanilang binuo. Ang mga dinner, ang mga tawanan, ang mga hawak kamay, ang mga pangako. Lahat ay biglang naging kasinungalingan. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Sandra, dala ang isang baso ng juice. Ma'am, okay lang po kayo? Namumutla po kayo. Itinago ni Lika ang litrato sa kanyang palad, ang mga daliri ay nanginginig. Aayos lang ako. Medyo nahilo lang. Sige, kailangan ko na palang umalis. May bigla akong naalala. Kinuha niya ang kanyang bag at ang lunchbox na dala niya. Ang adobo na niluto niya ng may pagmamahal ay tila isang simbolo ng kanyang katangahan. Ma'am, yung wallet po ni Sir D. Paalala ni Sandra. Ibinaba niya ang wallet sa mesa, tila ito isang bagay na nakakapasong hawakan. Pakisabi na lang dumaan ako. Mabilis siyang lumabas ng opisina, hindi na lumingon pa. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga paa ay tila may sariling isip. Napaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa labas ng eskwelahan. Doon, sa kaligtasan ng kanyang sasakyan, muli niyang inilabas ang litrato. Hindi. Impossible. Hindi ganoong tao si Mon. Hindi siya sinungaling. Pero ang litrato ay hindi nagsisinungaling. Malinaw na malinaw. Ang saya sa mga mata nila. Ang mga sing-sing. Ang mga salita ni Mon ay bumalik sa kanyang isipan, may mga bagay sa buhay na kapag nasira, hindi na kayang ayusin. Ito ba ang tinutukoy niya? Ang pagsasama nila ng babaeng ito. At siya. Siya ba ang panakipbutas? Ang kabet. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghagulgol. Ang sakit ay napakatindi, isang matalim na kirot na gumigisi sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay niloko siya, tinraidor, ginawang tanga. Buong hapon siyang umiyak sa loob ng kanyang kotse hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang natira na lang ay isang malamig at basag na pakiramdam. Nagmaneho siya pauwi, ang isip ay blanko. Gabi na nang may kumatok sa kanyang pinto. Alam niya kung sino iyon. Ang tibok ng kanyang puso ay naging mabigat at masakit. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Mon, may dalang isang maliit na baukwet ng paborito niyang bulaklak, mga puting rosas. Ang ngiti nito ay kasing init ng dati, ngunit para kay Lika, ito na ngayon ang pinakamalamig na ngiting nakita niya. Hay, masayang bati nito. Sorry, hindi kita nasabihan na may biglaan akong lakad kanina. Sabi ni Sandra, dumaan ka raw. Hindi na niya ito pinatapos. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, hawak ang litrato na kanina pa niya kuyom. Ipinakita niya ito sa mukha ni Mon. Ang ngiti sa mukha ni Mon ay unti-unting naglaho, na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng isang bagay na mas malalim, isang anino ng sakit na biglang bumalot sa buo niyang pagkatao. Napatingin siya mula sa litrato papunta sa mga mata ni Lika at pabalik. Ang mga bulaklak na hawak niya ay tila naging napakabigat, arahan itong bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi, puno ng mga tanong na hindi masabi at sakit na hindi maipaliwanag. Para kay Lika, ang katahimikan ni Mon ay isang pag-amin. Sa wakas, nagsalita si Lika, ang boses niya ay basag at nanginginig,
hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagbabadyang galit. Sino siya, Mon? Sino ang babaeng ito sa buhay mo? Ang tanong ni Lika ay bumaon sa dibdib ni Ramon na parang isang kutsilyo. Ang litratong hawak nito ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang pinto papunta sa isang nakaraang matagal na niyang ikinadena at ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. At ngayon, ang pinto na iyon ay sapilitang binuksan. Napatingin siya sa mukha ni Lika. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ay malinaw na nakaguhit doon. Gusto niyang magpaliwanag, sabihin ang lahat, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano niya sisimulan? Saan siya mag-umpisa? Sa masayang simula o sa trahedyang katapusan? Ang pag-aalinlangan niya, ang kanyang pananahimik, ay naging panggatong sa apoy ng hinala ni Lika. Sumagot ka, Mon, giit ni Lika, ang boses ay tumaas na. May asawa ka? May pamilya kang itinatago sa akin. Ginawa mo akong tanga. Ginawa mo akong kabit. Ang salitang kabiti ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi. Hindi totoo yan, Lika, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay desperado. Kung hindi totoo, sino siya? Tumingin si Ramon sa litrato, sa nakangiting mukha ni Clarissa. Ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang ilog, ang kanilang kasal, ang kanilang mga pangarap, ang huling araw na iyon. Ang sakit ay sariwa pa rin, kasing sariwa noong araw na mangyari ang lahat. Ang bigat ng pagkakasalang matagal na niyang dinadala ay muling gumapang sa kanyang likuran, pinipigilan siyang huminga. Siya si Clarissa, nautal niyang sabi, ang bawat salita ay mabigat. Asawa ko siya noon. Ang salitang noon ay halos hindi marinig, isang pabulong na pag-amin na nalunod sa tensyon sa pagitan nila. Ngunit para kay Lika, na ang puso ay puno na ng sakit at pagdududa, ang narinig lang niya ay ang salitang asawa. Noon. Anong noon, tumatawang mapakla si Lika. Hiwalay na kayo? O baka naman nasa probinsya lang siya? Naghihintay sa pag-uwi mo habang ikaw, nagpapakasaya ka dito kasama ang bago mong laruan. Lika, makinig ka sa akin. Sinubukan niyang lumapit, iabot ang kamay, ngunit umatras si Lika na para bang siya ay isang salot. Huwag! Huwag kang lalapit sa akin, sigaw nito, ang mga luha ay malayang bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Lahat pala ay kasinungalingan. Ang pag-aalala mo, ang mga ngiti mo, ang mga kwento mo lahat. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo akong espesyal ako. Pumasok si Lika sa loob ng bahay at lumabas muli, dala-dala ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa paanan ni Ramon. Ang mga tuyong bulaklak mula sa mga nauna nilang date, ang mga tiket sa scene na itinago niya, ang panyong may bordang na isinauli nito. Lahat ng maliliit na piraso ng kanilang pinagsamahan ay nakakalat na ngayon sa sahig na semento. Tapos na tayo, Mon, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon, mas masakit pa kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Itinapon niya ang litrato sa sahig, sa ibabaw ng mga alaala, bago isinara ng malakas ang pinto. Ang kalabog ng pinto ay parang isang hatol na nagwawakas sa lahat. Naiwan si Ramon na nakatayo sa labas, nakatingin sa saradong pinto. Dinampot niya ang litrato mula sa sahig. Ang nakangiting mukha ni Clarissa ay tila nangungutya sa kanya. Sa likod ng pinto, naririnig niya ang mahinang paghikbi ni Lika, at bawat hikbi ay parang isang saksak sa kanyang puso. Nawasak niya ang lahat. Ang kanyang takot na harapin ang nakaraan ang siyang sumira sa kanyang pagkakataon para sa isang hinaharap. Ang pagtatago niya sa katotohanan para protektahan ang sarili niya ay ang mismong bagay na nagdulot ng pinakamatinding sakit kay Lika. Naglakad siya palayo, ang mga paa ay mabigat, ang isip ay blanko. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay nawala na sa kanya si Lika. At kasalanan niya ang lahat. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyang apartment, umupo siya sa dilim, hindi na nag-abalang buksan ang ilaw. Ang apartment ay tahimik at malamig. Inilapag niya ang litrato sa mesa. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng construction site. Ito ang katahimikan ng kawalan ng pag-iisa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe. Mula kay Sandra. Sir, I heard what happened.
Maybe it's for the best, ayokong nakikita kang nasasaktan ulit. Natigilan si Ramon. Nanayo ang mga balahibo niya. Paano nalaman ni Sandra? Ganoon kabilis? Ang huling pangungusap ay umalinggaw sa kanyang isip. Ayokong nakikita kang nasasaktan ulit. Ulit. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Bigla niyang naalala ang mga pangyayari. Si Sandra ang nag-abot ng wallet. Si Sandra ang laging may concern sa kanya. Si Sandra ang laging naroon tahimik na nanonood. Isang nakakakilabot na hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na napakadilim, napaka-imposible, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, ito na lang ang tanging bagay na mailuhika. Ang lahat ng ito hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagat ng kalungkutan para kay Lika. Ang bawat sulok ng eskwelahan, bawat tunog mula sa construction site, ay nagpapaalala sa kanya kay Mon. Pilit niyang iwinawaksi ang mga alaala, ibinubuhos ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pagtuturo, ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, bumabalik ang lahat. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang bukas na sugat na hindi humihilom. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa faculty room, lumapit sa kanya si Sandra. Ang mukha nito ay puno ng simpatsya, ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Ma'am Lika, kumusta na po kayo? Mahina nitong tanong. Ayos lang, maikling sagot ni Lika, ayaw nang pag-usapan pa ang nangyari. Umupo si Sandra sa silyang katabi niya. Pasensya na po kayo kay Sermon, ma'am. Hindi ko po akalain na lolokohin niya kayo ng ganoon. Napatingin si Lika sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko po kasi na may asawa pa rin pala siya. Grabe, no. Ang galing niyang magtago, sabi ni Sandra, umiiling-iling na tila hindi makapaniwala. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Lika. Paano mo nalaman? Naku, ma'am, usap-usapan po sa site. At saka, alam nyo, si Sermon, hindi pa talaga siya nakaka-move on sa nangyari kay Clarissa. Natigilan si Lika. Nanliit ang kanyang mga mata. Clarissa. Saan narinig ni Sandra ang pangalang iyon? Hindi niya maalalang nabanggit niya ito kaninuman. Simon lang ang nagsabi ng pangalang iyon sa kanya, sa gabing iyon, sa isang pabulong na paraan. Clarissa, pag-ulit ni Lika, pinapanatili ang kalmadong boses. Sino si Clarissa? Natigilan din si Sandra, tila nabigla sa sariling sinabi. Yun po ang pangalan ng asawa niya. Narinig ko lang din po sa mga dating katrabaho niya. Mabilis itong umiti. Napakaganda raw po noon. Sayang at basta, komplikado raw po ang kwento nila. May mali. Isang malaking kamalian. Ang paraan ng pagsasalita ni Sandra, ang mga detalyeng alam niya, hindi ito tugma. Pakiramdam ni Lika ay may mga piraso ng palaisipan na hindi niya nakikita. Ang kanyang likas na pagiging mapanuri, ang kanyang propesyon bilang guro ng panitikan na laging naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa mga salita at kilos, ay biglang nabuhay. Ang sakit sa kanyang puso ay pansamantalang napalitan ng isang matinding pagdududa. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype niya ang mga salita sa search bar. Ramon de Villa Engineer. Maraming resulta ang lumabas, mga proyekto, mga artikulo tungkol sa kanyang kumpanya. Ngunit walang tungkol sa personal niyang buhay. Sinubukan niyang muli. Ramon de Villa Clarissa. At doon, sa ika-4 na link, may isang pamagat ng balita mula sa isang online na pahayagan, may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Tragic accident / claims life, young wife, husband Jess critical condition. Kinilabutan si Lika. Dahan-dahan niyang naklik ang link. Ang artikulo ay maikli lang. Isang kotse ang nawalan ng kontrol dahil sa madulas na kalsada at bumangga sa isang barrier. Ang driver ay si Engineer Ramon de Villa. Ang kanyang asawang si Clarissa Reyes de Villa, na pasahero, ay dead on arrival. Si Ramon ay na-confine sa ospital ng ilang linggo dahil sa mga tinamong pinsala. Asawa. Noon. Ang salitang binitawan ni Mon ng gabing iyon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang masakit, mas malagim na kahulugan. Patay na ang asawa niya. Biyudo siya.
Hindi siya sinungaling na may itinatagong pamilya. Siya ay isang lalaking nagluluksa. Napahawak si Lika sa kanyang bibig, ang paghinga ay naging mababaw. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging pagsisisi. Hinusgahan niya siya. Hindi niya siya pinakinggan. Ang sakit na ipinadama niya rito ay idinagdag niya pa sa sakit na matagal na nitong dinadala. Nanginginig niyang isinara ang laptop. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanyang buksan itong muli. Bumalik siya sa artikulo. Binasa niya itong muli, bawat salita, hinahanap ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. At sa dulo ng artikulo, sa ilalim ng larawan ni Clarissa, may isang maikling talata. Clarissa Reyes de Villa, 28, was a promising architect and a loving daughter. She is survived by her parents, M.A. and M.Rec. Antonio Reyes, and her younger sister, Sandra Reyes. Ang hininga ni Lika ay tuluyang nawala. Ang pangalan ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Sandra Reyes. Ang mabait na project assistant. Ang laging nakangiting si Sandra. Ang taong inag-aalala sa kanya. Ang taong inagmagandang loob na itago ang wallet. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan na parang isang perpektong bagyo. Ang wallet. Ang litrato. Ang mga giaksidenteng kipagbubunyag ng impormasyon. Ang mga tingin mula sa malayo. Hindi ito aksidente. Hindi ito guni-guni. Ito ay isang kalkuladong plano. Isang masalimuot na paghihiganti. Tumayo si Lika, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Ang pagdududa ay napalitan ng katiyakan. May kailangan siyang gawin. May kailangan siyang harapin. At higit sa lahat, may isang taong kailangan niyang hinga ng tawad. Ang hinala na nabuo sa isip ni Ramon ay naging isang mabigat na tanikala na gumapos sa kanya sa sumunod na mga araw. Bawat ngiti ni Sandra, bawat kilos nito ay tinitimbang na niya ngayon. Ang dating pagtitiwala ay napalitan ng isang malamig at mapanuring pagmamasid. Ngunit kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig mula mismo rito. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pag-iwas kay Sandra sa site, nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lika. Kahit hindi na siya nito pakinggan, kahit hindi na siya nito mapatawad, kailangan nitong malaman ang katotohanan. Utang niya iyon dito. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Lika, walang dalang bulaklak, walang dalang mga pangako. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng katotohanang handa na niyang ilabas, gaano man ito kasakit. Habang papalapit siya, isang pamilyar na kotse ang nakita niyang papalabas sa subdivision nito. Kotse ni Sandra. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Lika at huminga ng malalim. Inihanda niya ang sarili sa posibleng pagsara muli ng pinto sa mukha niya. Kumatok siya, ang tunog ay tila umalingaw sa tahimik na gabi. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lika. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang komplikadong emosyon na hindi maipaliwanag ni Ramon, isang pinaghalong lungkot, pagsisisi at pag-unawa. Mon, sabi nito, ang boses ay mahina. Bago pa man makapagsalita si Ramon, isang boses ang pumunit sa kanilang katahimikan. Lika, huwag kang maniwala sa kanya. Pareho silang napalingon. Mabilis na naglalakad pabalik si Sandra, ang mukha ay balot ng galit at desperasyon. Bumalik ako dahil may nakalimutan akong sabihin. Sinungaling siya, Lika. Sasaktan ka lang niya tulad ng ginawa niya sa ate ko. Ang huling mga salita ay isang direktang pag-amin. Tumingin si Lika kay Sandra, hindi na nagulat. Alam ko, Sandra. Natigilan si Sandra. Anong alam mo? Alam kong kapatid ka ni Clarissa, mahinahong sabi ni Lika, ngunit may diin. Ang pagkukunwari sa mukha ni Sandra ay tuluyang gumuho. Ang natira ay purong sakit at puot. Tumingin ito kay Ramon, ang mga mata ay nag-aapoy. Dahil sayo, sigaw nito. Namatay si ate dahil sa kapabayaan mo. Masyado kang mabilis magmaneho. Lasing ka ba noon? O baka naman nag-aaway kayo? At ngayon, pagkatapos ng ilang taon, basta mo na lang siya kakalimutan. Papalitan mo siya ng ibang babae na parang wala lang.
Ang bawat salita ay isang matulis na patalim. Napapikit si Ramon, ang mga akusasyong iyon ang mismong mga demonyo na bumubulong sa kanya tuwing gabi sa loob ng 3 taon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin, hindi kay Sandra, kundi kay Lika. Sa kanya niya kailangang sabihin ang katotohanan. Hindi ako lasing, simula niya, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. At hindi kami nag-aaway. Katatapos lang naming mag-celebrate noon. Kakapromote lang ni Clarissa. Masaya kami. Ang alaala ay bumalik, malinaw at masakit. Umuulan ng malakas. Madulas ang kalsada. May isang truck na biglang lumipat ng lane. Iniwasan ko at nawalan ako ng kontrol. Ang huli kong naaalala ay ang sigaw ni Clarissa at ang tunog ng nababasag na salamin. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang 3 taon niyang pinigilan. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. At wala na siya. 3 taon, Lika. 3 taon kong sinisisi ang sarili ko. Bawat araw, iniisip ko, paano kung mas dahan-dahan akong nagmaneho? Paano kung hindi na lang kami umalis? Ang sakit hindi nawawala. Tumingin siya kay Sandra. At hindi ko siya kailanman pinalitan. Walang makakapuno sa lugar niya. Ang pagtatago ko sa nakaraan ay hindi dahil sa gusto ko siyang kalimutan. Ito ay dahil sa kahihiyan. Dahil sa pakiramdam na hindi ako karapat-dapat na maging masaya ulit. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Ang bigat ng katotohanan ay nakalapag na sa pagitan nila. Si Lika ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ramon at sa harap ni Sandra, kinuha niya ang kamay nito. Isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat, ng pag-unawa, ng pagtanggap, ng pagpapatawad. Tumingin si Lika kay Sandra, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Naiintindihan ko ang sakit mo, Sandra. Mahal na mahal mo ang ate mo. Pero ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagpapalaya. Kailangan mong palayain ang galit mo. At kailangan mong palayain si Mon. Napaiyak si Sandra, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa paghikbi. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tuluyang bumigay, napalitan ng purong kalungkutan para sa isang kapatid na nawala. Ilang buwan ang lumipas. Ang gusali sa tabi ng eskwelahan ay tapos na, isang modernong istruktura na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang library ng Santa Marcela National High School ay bago na rin, puno ng mga bagong libro at masayang mga bata. Nakatayo si Lika at Ramon sa may bintana ng library, magkahawak kamay, pinapanood ang mga estudyanteng naghahabulan sa bagong pinturang covered court. Salamat sa pagtitiwala, mahinang sabi ni Ramon, pinipisil ang kamay ni Lika. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura, ngunit ngayon ay may kasama na itong liwanag. Ngumiti si Lika at sumandal sa balikat nito. Dito tayo magsisimula, sagot niya. Sa katotohanan, hindi naging madali ang daan. May mga araw pa rin ang pag-aalinlangan, mga araw na kailangan nilang pag-usapan ang nakaraan. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagiging tapat, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. Natutunan ni Lika na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi sa pagyakap sa isang taong may mga sugat at pagtulong sa kanyang hilumin ito. Natutunan ni Ramon na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatago ng sakit, kundi sa tapang na ibahagi ito. Magkasama, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang kwentong isinulat ng sakit, sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli, itinayo at pinagtibay ng isang bagay na mas matatag kaysa sa semento at bakal, ang katotohanan. At sa wakas, pareho na silang malaya. At dito nagtatapos ang maingay ngunit makahulugang kwento ni Lika at Mon. Sa aming mga minamahal na tagapakinig na sumubaybay mula sa simula, isang taos pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiramdam, at sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama rin ninyo akong nasaktan at kinilig sa kanilang mga pinagdaanan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Mayroon itong ingay, gulo, at mga lihim mula sa nakaraan na kailangang harapin. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe ng kwentong ito ay ang pag-ibig na tunay ay nakatayo sa pundasyon ng katotohanan. Nangangailangan ito ng tapang na harapin ang nakaraan,
at ng pagpapatawad upang tuluyang mahilom ang mga sugat. At kung saan may pagpapatawad, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Inaanyayahan namin kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Nasisiyahan kaming basahin ang bawat isa sa mga ito. Hanggang sa susunod nating kwento, mula sa inyong lingkod at tagapagsalaysay, maraming salamat po.